Nagtatrabaho ka ba abroad? O baka naman may kamag-anak kang OFW? Naitanong mo na ba sa sarili mo? Bakit kaya kahit ang laki-laki ng sahod nila, marami pa rin sa kanila ang umuuwing luhaan at walang naipon? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ito yung masakit na reality para sa marami sa ating mga kababayan. After so many years, minsan aabot pa ng dekada ng pagsasakripisyo sa ibang bansa, umuuwi silang pagod. At ang pinakamasakit, halos walang naipundar para sa lahat ng pinaghirapan nila. Yung pangarap na inaasam, parang naging bangungot. So, saan nga ba talaga napupunta yung pera? 'Di ba? Parang bula na lang na nawawala. Well, bukod sa hirap ng trabaho, may dalawang malaking butas sa bulsa ng ating mga bayani. Alam mo kung ano yon? Okay, number 1, yung sobrang taas na cost of living sa ibang bansa. Isipin mo yung upa sa bahay, pagkain, transportasyon, lahat yan kumakain ng malaking parte ng sahod. Kaya bago pa man makapagpadala, malaki na agad ang bawas. At ito yung pangalawa, at sigurado akong very relatable to, yung padala sa pamilya. Dahil sa social and emotional pressure, halos lahat ng natitira sa sahod, diretso agad sa remittance center. Siyempre, masarap pagbigay, di ba? Ang problema, madalas wala nang naiiwan para sa sarili nilang savings. Pamilyar ka ba sa one-day millionaire? Yung pag-uwi mo, feeling mo ang yaman-yaman mo, tapos biglang hirap ulit. It's a cycle, di ba? Biglang yaman, biglang hirap. Pero you know what? May paraan para matigil na yung cycle na yan. Tingnan natin to. Pagka-uwi, grabe, parang fiesta. Blowout dito, bili doon, pasalubong sa lahat, para maipakita sa pamilya na umasenso ka na. Pero paglipas lang ng isang buwan, ano nang nangyari? Ayan na, ubos na yung pera, balik sa stress, at minsan, mas malala pa, baon pa sa utang. Paano natin babasagin ang cycle na to? Ang totoo niyan, ang kalaban ay hindi yung liit ng sahod, kundi yung kakulangan ng kaalaman sa paghawak ng pera. Yun eh. At ang good news, may solusyon dyan. Ang susi sa pagbabago ay nasa kamay mo lang. So ano tong susi na to? Financial literacy. At hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Let's break it down into 4 simple steps. Una, matuto kang mag-ipon. Unahin mong bayaran ng sarili mo. Pay yourself first, ika nga. Pangalawa, mag-budget. Kailangan alam mo kung saan napupunta bawat piso mo para makontrol mo ang gastos. Pangatlo, iwasan ang utang. Lalo na yung mga bad debts na may malaking interes, yan ang lalong magbabaon sa'yo. At pang-apat, mag-invest. Palaguin mo yung naipon mo. 4 na simpleng hakbang lang, pero grabe ang impact niyan sa financial future mo. Tandaan natin to kahit gaano ka pa kasipag, kahit anong tiyaga mo, kung hindi ka marunong humawak ng pera, sayang lang lahat ng pagod mo. Sipag at tiyaga, kailangan may kasamang tamang kaalaman sa pera. Yan ang winning formula para sa tunay at pangmatagalang yaman. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Pwedeng-pwede mong simulan ng pagbabago ngayon din. Mag-aral, magbasa, i-apply mo yung mga natututunan mo. Yung unang hakbang, yan talaga ang pinakamahirap. Pero promise, yan din ang magdadala sa'yo sa isang mas magandang kinabukasan. Okay, and of course, a very important reminder. Tandaan po natin na ang ating pinag-usapan ngayon ay for educational purposes only at hindi po ito financial advice. Napakahalaga pa rin na kumonsulta tayo sa isang professional financial advisor para sa gabay na bagay sa personal na sitwasyon ninyo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa Silent Wealth. At kung may natutunan ka, please don't forget to subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating tips and strategies para palaguin ang yaman mo. See you next time!